Magka-factor ka lang. Isa-isahin natin. Parang madilim. Dali. Ayan na. Anong sagot mo dyan? Para i-explain natin pagkatapos. Dali lang yan, no? Pa-factor. So, bali ang kailangan mo lang dyan is, actually naturo ko na to eh. Kung may choices naman, madali mo lang siya mahanap. Like pag lalabas yun dito kasi first quarter yan eh. Lalabas yan dito pang grade ending naman sa quiz. Ito na, sagutin yun na kasi ito para ma-next na natin. Ayaw nyo ba? Pero basically guys, sagot dito is etong letter C. Like pag final method mo to, magkakaroon ka ng x times x, that is x squared, then negative 3 plus negative 6 magiging negative 9, so tama yan. And negative 3 times negative 6, that is positive 18. So dapat yung rules ng mga sign gets natin. Something went wrong. Bakit? Next ito lalabas din dyan kasi pang grade 10 sabi mo. So mag-simplify ka naman. So dapat marunong ka na mag-factor tapos mag-trinomial, mga ganon. Then difference of 2 square. Actually may mga videos tayo yan para madali. So basically yung x squared minus 16, that is, hindi yan mahirap. Andito na si Idol. So ulitin natin yung kabila para maintindihan. So yung number 1 kasi guys, that is x squared minus 9x plus 18. So pinapahanap yung factors. Wait lang, isa-isahin nga natin eh, para sa mga nahihirapan. So pinapahanap lang naman yung factors. So basically kunin mo lang, gawa ka ng dalawang parenthesis, then kunin mo yung last term. So yung last term natin is positive 18, di ba? So ang positive 18 to, it's either dalawang positive or negative na sign. Na kapag binultiply natin, same sign, magiging positive pa rin yung sign. Pero dahil yung middle term natin is negative, eto yung gagamitin natin na negative. So ibig sabihin, magkakaroon ka dapat dalawang negative numbers na pag minultiply positive naman sila. Then pag inadd mo yung dalawang yun, dapat 9 or negative 9. So mag-isip ka ng numbers. Pwede ka mag 1 times 18, 2 times 9, 3 times 6. So yung bagay dito is yung 3 times 6. So negative 3 times negative 6, that is positive 18. And negative 3 plus negative 6, that is negative 9. So ibig sabihin, magkakaroon tayo ng x minus 3 at saka x minus 6. Ito yung factors. Si Sir AJ nandito na. Hello. Thank you Sir AJ. So next tayo. So ito yung given natin na number 2. So basically, madali lang din siya kasi factors lang naman. So mag-simplify ka ng rational expression. So expression yan guys kapag walang equals ha. So yung x squared minus 16 over x squared plus 8x plus 16. So ito yung mga choices. Tingnan natin kung anong sagot. So copy lang natin yung given. So we have x squared minus 16 over x squared plus 8x plus 16. So basically, etong x squared minus 16 natin, this is difference of 2 squares. Pag sinabi nating difference of 2 squares, parehas to perfect square. So yung mga perfect squares, ito yung 1 times 1, 2 times 2, yung sum, yung product nun, yun yung perfect square. Pag nag-multiply ka ng dalawang numbers na magkamukha. So for example, itong x times x squared, 4 times 4, 16. So pwede mo to i-rewrite. Kapag difference of 2 square, yung factors niya is, kunin mo lang yung square root. So yung square root ng x squared, that is x, pag-iwalay mo lang. Yung square root ng 16, that is 4. So 4 pa rin. Then isang plus, tsaka isang minus. Then sa kabilang, sa denominator naman, same siya neto. Like kukunin mo yung positive 16 mo. So pag kinuha natin tong positive 16, so it's either dalawang positive pa rin
or dalawang negative. Pero dahil positive yung 8 natin, hindi gagamitin natin yung positive. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng positive tsaka positive na magre-result dapat pag inad natin sa 8 or positive 8. So, basically, yung 16, pwede siyang 1 times 16, 2 times 8, and 4 times 4. So, yung 4 gagamitin natin kasi pag inad natin yun, magiging 8. So, magkakaroon tayo ng factors na x plus 4 tsaka x plus 4. So, from here, pwede mo na ma-eliminate yung factors na parehas sa numerator tsaka sa denominator. So, sa case na to, yung magiging final answer natin is x minus 4 over x plus 4. Ito yung magiging sagot natin. Gets yun? So, that is letter D. Ang galing yung ginagawa. Sabi sabihin that may idea kung paano yung nangyayari. Anyways, ito naman. Solve the quadratic equation. So, basic din siya guys. Kunin mo lang din yung factors. Then, equate mo sa 0 yung nakuha mong factors. Or pwede kang gumamit ng completing the square, completing the square quadratic formula. And, yun. Factoring. Pag factorable guys, pwede mo siyang gamitin. So, basically, yung sagot dito is what? Negative 3 tapos ewan, check ulit natin. So, sabi natin, meron tayong given, number 3. That is x squared plus 2x minus 15 equals 0. So, ganun pa rin yung gagawin. Kung factorable, gagawin mo yan. So, pag ginawa natin tong last term, so, magiging negative 15 to. Then, kapag negative, syempre, it's either positive, tsaka negative lang. Okay. Then, isang positive, tsaka isang negative. Kapag inad natin, dapat positive yung number, or positive 2. So, kapag positive yung 2 natin, dapat sa mga factors, mas malaki dapat yung number ng positive. So, example, 1 times 15 is 15. Dapat yung 15 yung positive, para maging positive yung sign. Pero, pwede rin siyang 3 times 5. So, kung 3 times 5, yung 5 dapat yung positive, yung 3 yung negative. Para pag inad mo tong dalawa, magiging positive to. So, ibig sabihin na satisfy na natin tong given, magkakaroon tayo ng x plus 5 tsaka x minus 3 equals 0. Ito yung factored form na itong x squared plus 2x minus 15. So, dahil naka-equate sa 0 yung mga factors natin, kailangan natin yung i-equate sa 0. Yun lahat. So, magkakaroon ka ng x plus 5 equals 0, then x minus 3 equals 0. Then, lipat mo lang, magiging negative 5. Ito yung roots. And magiging positive 3. So, magkakaroon tayo ng negative 5 and positive 3 as our roots. Letter A. Ay, sagot. Next. Pag mag-simplify naman ng radical, guys. Actually, may mga bits na tayo na ito eh. Pero, sige, pagaliwanag ulit natin. So, we have given, simplify the radical expression. That is 5 square root of 72. So, sa case naman ng ganito, tignan mo, i-prime factor mo na lang tong 72 para hindi ka mahirapan. So, para ipakita natin kung paano ginagawa. So, meron tayong 5 square root of 72. So, kunin mo yung prime factors na itong 72 natin. So, pwede ka mag-start sa 2 kapag divisible by 2. So, pag dinivide natin yung 72 by 2, that is magiging 36. Wherein yung 36 kasi perfect square na. So, pwede na rin yan eh. Pag may nakuha kang perfect square, pwede ka na doon mag-stop. Pero, pwede na yan. I-rate na lang natin para magkasya. So, magkakaroon tayo ng 5. Then, square root ng 2 times 36. Then, kapag ganito na guys yung given, dahil may perfect square, ilalabas natin yung perfect square. So, magkakaroon tayo ng 5 times, ano ba yung square root ng 36? So, that is 6. So, yung square root of 2, nandun pa rin sa loob. So, yung magiging final answer natin dito is, kailangan lang natin ito i-multiply. That is 30. Then, square root of 2. At yung magiging final answer natin, sa simplified form, ng 5 square root of 72. So, that is 30 square root of 2. So, ganun siya ginagawa. Next, so, pag mag-add naman ng rational, di ka nag-live. Bakit?
Sala ng... Wala, grabe man. Di yan bagsak. So, meron tayong number 5. Like, meron tayong add the rational expression. So, expression pa rin to guys kasi wala naman tayong equals. Hindi tayo mag-solve sa variable x. Pero, kailangan natin i-simplify or gawin silang single fraction. So, paano ginagawa? So, same process lang guys. Parang siya sa fractions ng ng fractions. Like, kapag same yung denominator, kinakopy lang natin. Then, add natin or sinusubtract yung numerator. Depende sa sign. So, magkakaroon tayo ng number 5. That is x over x plus 3 plus 2x plus 3 over x plus 3. Ano, bakit naman hindi ka ba nanonood ng mga live ko? So, magkakaroon tayo guys nito na x plus 3. Kasi pares lang naman yung denominators. So, kakopy lang natin yan. Then, i-add na natin to. Magkakaroon ka ng x plus 2, x plus 3. Then, combine like terms na lang. So, which means, yung x plus 2x, that is magiging 3x, then plus 3. All over x plus 3. So, pwede na to guys. Kung pwede siyang i-factor, gagawin. Pero, kahit hindi na, pwede na. Kasi hindi naman makakancel. So, iba yung sagot. So, that is letter B. Tama. Gets yun. Next, what is the nature of the roots for the quadratic equation? 2x squared plus 5x minus 3 equals 0. So, may video na tayo nito sa discriminant. So, actually, madali lang. Alak ka. Tapos na. Hindi pasado naman yun. May mga bits tayo guys sa YT kapag trick nyo. Wait lang. Tapusin lang natin ito muna. So, nature of the roots naman, discriminant. So, basically, meron tayong 2x squared na given. Then, plus 5x minus 3 equals 0. So, sa case na to pinapahanap yung nature ng roots. So, nakadepende siya sa discriminant. So, ibig sabihin, kailangan mo ng formula ng discriminant, which is b squared minus 4ac. So, kapag equal kasi sa 0, one real solution yun, or double root. Then, kapag may mga case pa na iba, titingnan lang natin dito para ma-explain natin. So, plug lang natin yung b, dapat naka-standard form. So, okay na yan. So, yung b natin yung may katabing x, pero hindi siya x squared. So, meron tayong 5 doon. Then, squared natin yung 4. Then, yung a naman, that is 2. Then, yung c natin is negative 3. So, magkakaroon tayo dito ng 5 squared, that is 25. And yung negative times positive times negative is positive. And 4 times 2, that is 8 times 3 is 24. So, magkakaroon tayo ng 25 plus 24. That is 49. So, meron tayong 49 guys. Yung discriminant natin is greater than 0. Pero, ito yung 49 alam natin, that is perfect square. So, kapag perfect square guys, yung discriminant. So, yung mga perfect square, remember that is yung 1, 4, 9, 25, 16, and so on and so forth. So, kapag perfect square guys, magkakaroon tayo dyan ng 2 rational roots solutions. Pero kasi yan. So, magkaiba sila. Hindi katulad kapag 0. Parehas. So, kapag equal kasi sa 0 guys, that is one solution. Hindi. Discriminant lang naman kinukuha natin. So, titignan lang kung ano. So, magkakaroon tayo ng 2 distinct real roots. So, magkaiba. That is letter B. Yan siya ginagawa. So, sa case na to guys, ganun siya. Remember, dagdagan lang natin ang info. Kapag naman yung discriminant natin, note natin. Kapag yung discriminant is equal to 0, that is one real root. Ibig sabihin, double root. Then, kapag naman yung discriminant natin is less than 0, that is 2 complex na root. So, magkakaroon ka doon ng I, or imaginary, or square ng negative. Then, kapag naman yung discriminant natin is greater than 0, and not perfect square, ito naman guys, 2 irrational. So, pag sinabi namang irrational, ito yung may mga sagot ka na square root. May mga square root na roots.
So, ganun siya ginagawa. So, kapag greater than 0, perfect square to rational. Kapag not perfect square, irrational. Kapag 0, real root din. Less than, complex. Okay tayo dun. Next tayo. Ito guys, what is the vertex of the parabola for the function y equals x squared minus 4x plus 7? So, you can solve it by vertex form. Uy, thank you, NRX sa rows. You can solve it by vertex form or yung formula mismo ng vertex. So, we can solve it whichever you want. Wow. Pero ganun siya ginagawa. So, meron tayo number 7. Ay, thank you sa rows. Dami naman. So, may have x squared minus 4x plus 7. So, pinapahanap yung vertex. So, basically guys, meron tayong formula. Hindi yan. Marunong yan. So, kunin muna natin yung vertex form na ito. So, ano ba yung vertex form? So, yung vertex form guys, kailangan mo siya gamitan kasi ng formula ng vertex form. Siyempre. So, magkakaroon tayo ng y is equals to a. Then x minus h squared plus k. Ito yung formula niya. Kumbaga, itong given, gagawin mo siyang gantong form. So, basically, yung gagawin lang naman natin doon. Pagsamahin lang natin may variable x. So, magkakaroon tayo doon ng x squared minus 4x. Then, yung 7, i-isolate natin. Then, ito naman gagamitan natin ng completing the square. So, yung completing the square, guys, remember, that is b over 2. Then, parenthesis squared equals blank. So, yung b natin dito, that is negative 4. So, kung negative 4 yung b, divide mo by 2, magiging negative 2. Then, pag in-square mo yan, magiging 4. So, magkakaroon tayo ng 4 dot. Which means, magkakaroon tayo ng x squared minus 4x. Dahil yung 4 yung nakuha natin, para maging complete na perfect square to, mag-add tayo ng 4. Then, yung plus 7 natin, at dahil nagdagdag tayo dito ng 4, para maging balance pa rin yung equation, sa kabilang side magma-minus tayo ng 4. So, ganyan yung ginagawa. Kapag nasa isang side, so, ito perfect square trinomial na to, at kung ano yung nakalagay dito, yun yung magiging pair nya. So, magkakaroon tayo ng x minus 2, then squared, then yung 7 minus 4, that is positive 3. So, from here, meron tayong vertex, that is 2 and 3. Ito yung vertex nya guys, gamit yung vertex form. Kung opposite sign lang na ito, kung ano yung number nandito, yun na yun. Kung negative, magiging positive. Kapag positive, nagiging negative. Paano pag may leading coefficient? Wait lang. Sa isa lang. Then, pag chinek natin siya sa formula ng vertex na hk, yung h guys, may formula siya na negative b over 2a. As for k naman, that is ilalagay mo yung negative b over 2a sa function. So, bakit po yung 3 hindi negative? Hindi, pag binasa mo siya, ay hindi naman to kapartner ng y guys. Magiging negative lang yan kapag kapartner siya ng y. Katulad na ito yung x minus 2 mo dito. Kapartner siya ng x. So, kapag doon na lang siya magpapalit ng sign. Kapag naman kasi hindi naman nakapunta doon, tingnan mo to. Kapag nilipat natin to sa left side, magiging minus 3 siya, diba? So, magiging partner siya ng y. So, kung negative 3 siya dito, magiging positive pa rin siya doon. Hindi po tayo matalino guys. Marunong lang. Anyways, plug natin dito. Sabay tayo dito guys. That is, meron tayong negative 4 sa b natin. So, magkaroon tayo ng h which is negative, yung sign. Then, yung b natin that is negative 4. So, lalagay natin yan. Over yung 2 times yung a natin which is 1. So, magkaroon tayo ng negative times negative. Magiging positive 4 over 2 which is 2. Which is ito yung h natin. Remember. Then from here, lalagay lang natin sa function para makuha natin yung k. So yung f of 2 gagamitin natin. Ipa-plug natin yung dito. So magkakaroon tayo dito ng 2 squared minus 4 times 2 then plus 7. So ito guys magiging 4. Ito naman magiging negative 8 plus 7. So, yung 4 minus 8, that is negative 4. Plus 7, that is 3. So, yung k natin is 3. So, babalik pa rin tayo dito. So, kung saan ka mas nadadalian, you can use this one actually. Kaso ito, magagawa ka ng completing the square. Pero, pares pa rin kung anong lalabas.
Anyways, may mga videos tayo niyan guys sa YT. Marami na akong ginagawa ganyan. Plug lang natin. Baka hindi pa alam ng iba eh. Bago natin mag-start diretso. Ay mamaya na nga. Diretso na tayo. Para dire-diretso. Nada. Wait lang ka lang papel. Yung may leading coefficient sana. Wait lang baka lumabas. Next tayo. Hindi ko to alam guys sa ito galing to sa Gemini. Actually, pinatype lang. Ito yung prompt natin. May graphing mamaya. Tapusin muna natin to lahat na 1 to 10. Then tsaka tayo mag-entertain ng entertain. So number 8 na tayo. So sa number 8 meron tayong given. O you can solve if you want. So we have solved the rational equation. Ito equation na siya guys kasi meron siyang equals. So we need to find the value of x here. Pero may mga ano tayo na ito. Yung discriminant mamaya. At yung discriminant guys. Katapos lang kanina. Mamaya continue natin muna. So meron tayo number 8. So solve the rational equation. So yung given that is x over 3 plus 1/2 equals x minus 1 over 6. So you can solve it in two ways ulit. Like pwede mong kunin yung LCD na ito or LCM siya both side. Nakadepende sa trip mo. Pero papakita natin parehas para ma-idea. So kapag ginamitan natin siya ng LCD, so yung LCD na ito guys, ito yung kukunin natin sa left lang. Kung meron tayong x plus 3, ay x over 3 plus 1/2. So bali yung LCD niyan is 6. Then equals yung x minus 1 over 6. So ito guys, di-divide mo lang to dito sa denominator. 6 divide 3 that is 2 times x, that is 2x. Then yung plus, then 6 divide 2 that is 3 times 1, that is 3. So ito yung LCD natin. Pag gumagamit tayo ng LCD, mawawalan tayo ng mayroon pa rin tayong denominator doon. Then sa case na to guys, pwede mo siya i-cross multiply, pero actually mag-eliminate lang naman tong denominator. Pero i-cross multiply natin. Like magkakaroon tayo ng 2x plus 3 times yung 6 sa kabila equals yung x minus 1 then times 6. Then pwede na natin to i-distribute. So 2x times 6, that is magiging 12x. Then yung 3 times 6, that is 18. So plus 18. Sa kabilang side ganun din. Yung 6 times x, that is 6x. Then yung 6 times negative 1, that is negative 6. Then ngayon kailangan mo lang i-combine yung mga similar terms. So kung nakikita mo mas malaki yung number dito ng may x, tas positive na siya, dilipat mo dito lahat ng may variable x. So bali lang dito yung 12x natin, dilipat natin yung 6x, so may minus 6x siya, equals, meron tayong negative 6 sa right side, pero lilipat natin yung 18 na positive, so magiging negative 18 siya. Then from here, pwede na natin yung simplify. Like magkakaroon tayo ng 12x minus 6x, so basically magiging 6x yon. And this time, meron tayong negative 6 minus 18, that is negative 24. So dapat dinali dito sa integers. Then divide lang natin both by 6 para makuha natin yung value ng x. So magkakaroon tayo ng x which is negative 4. Ito yung value ng x natin. Pag pinlag natin to dito guys, ito pa rin maging equal sa right side. Anyways, pag ginamitan natin siya ng LCM mas madali. Like wala na tayong denominator. So copy lang natin yung given. I have 2x plus 3 ay over 3 plus 1/2 then equals x minus 1 over 6. So kapag LCD may dynamic, isang side lang yon. Then kapag naman LCM both side. So kunin natin yung LCM or least common multiples ng denominators. So we have 3, 2 and 6. So basically pag in-escape count mo tong tatlo, yung number na unang tatamaan nila is yung 6. So kailangan mo lang siya i-multiply both side by 6, then divide, then multiply. So magkakaroon ka ng 6 divide 3, that is 2 times x, that is 2x. So wala tayong denominator doon. Then plus 6 divide 2 is 3 times 1, that is 3. Then ito 6 divide 6 is 1 times yung numerator,
magiging x minus 1. Then, same process, combine lang natin yung similar terms. So, yung 2x, lipat natin yung x, magiging minus x. Then, sa kabilang side, magkakaroon ka ng negative 1. Then, yung 3, magiging negative 3, kasi nilipat natin ng side. So, yung 2x minus x, that is x. Then, yung negative 1 minus 3, that is negative 4. So, which methods you will use? Pares lang sila. Gets? So, pag LCM, mas madali siya kasi konting process lang eh. Like, sige, thank you. Hindi pa natin na ano yung pero meron tayo dito, Ben, if kaya mo pa mag-review. Pakita ko lang. Alam yun eh. Di ba division yun? Ano ba sabi mo? Divide? Dito marami, guys. Marami na tayo ditong napopost, guys. Kaya, yung kailangan mo na lang siya yung explore. Then, ano bang grade 10? Nandito na yung mga pinapahanap nyo actually. Like, kung ano namang trip nyo hanapin. Galing din dito din sa live. Like, yung mga binibigay nyong given. Kung ano man. Nandiyan na yan. Then, pag wala sa playlist, baka nandito sa live. Opo. Nag-live din ako dito bago ako mag-live dito sa TikTok. Ayun no. Nandiyan na yan. Hanapin nyo na lang. Inayos ko lang yung mga mga thumbnail para pero pwede yan, guys. Punta kayo dyan. Nakita nyo tuloy yung mga ko pinapanood. So, ganun siya ginagawa, guys, no? So, ngayon, sana tayo? Pag chinek naman natin to, guys, pa-plug lang natin yung dito. So, pag nilagay natin yung negative 4 dito, magiging negative 4 thirds. Then, ito naman magiging negative 4 minus 5. Magiging negative 5 over 6. So, pag inad natin yung dapat parehas both side. Specifically, anong grade yan, sir, ang focus? Ito? Grade 9 yata ito eh. Rational. Or grade 11. Ewan po. Hindi ko po sure. Wala ko sa field eh. Pero next tayo, guys, same process, magpaparabola naman, napin yung vertex. So, natgawa na natin yung vertex. Pang grade 9 to, guys, yata, tsaka grade 11. Ewan. Pero meron sa grade 9 kasi rational yata. Ewan. Hindi ko sure. So, hindi pa ito pala. So, magkakaroon tayo ng vertex form, pwede mo itong gamitin. Or eto, pwede. Kung saan mas madali, gagamitin mo yun. Pero try natin parehas ulit. So, we have number 9. Ay, parang tapos na to. Okay, bumalik lang pala. Parehas lang. Ay, parehas lang pala yun eh. Ito na pala, number 9. Square root ng 3 times the square root of 12 plus square root of 3. Anong KRM? Hindi ko yun alam, guys. So, we have number 9 na. So, yung given, that is square root of 3 times the quantity square root of 12 plus square root of 3. So, remember, guys, pag sa tingin naman sa radicals, makakapag-add subtract ka lang kapag pareho sila ng radicand. So, ano ba yung radicand? Yung radicand, guys, yung number yan sa loob ng radical sign. So, pag parehas to, guys, then pareho sila ng index, ibig sabihin nyo can add, subtract those coefficient nila. Then, same siya sa variables. Kapag meron ka ditong radical na square root of 3, meron siyang 1 na invisible dito sa labas na coefficient. Same siya na variable. Diba itong variable x natin, meron din siyang 1 dito na invisible. Ganoon din siya dito. So, dapat di kayo nalilito. Anyways, bago natin i-simplify ito, guys, kailangan mo natin siya i-simplify na sa loob ng parenthesis. So, remember, square root of 12. Pwede siya maging square root of 4 times 3. Kasi 12 pa rin. Kasi doon meron siyang perfect square. So, from here, pwede natin tong ilabas yung 4. So, magiging 2 na siya. Then, square root of 3 plus square root of 3. Kasi yung square root ng 4, that is 2, diba? So, ayun siya. Then, ito na, guys, meron tayong addition dito. So, ibig sabihin, pwede natin to i-combine kasi parehas sila ng radicand. So, kung parehas ng radicand, ang gagawin lang naman dahil addition, ipa-plus natin yung nasa labas na number. So, sabi ko nga kanina, yung number sa labas na ito, kapag wala kang nakikita, may 1 dyan. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng square root of 3 times yung 2 plus 1, that is 3,
then square root of 3. So ngayon mag-multiply ka naman. So pag mag-multiply ka naman ng radicals, yung minumultiply mo rin nasa labas, yung minumultiply mo rin naman nasa loob din. Para lang siyang FOIL method, parang ganun. Pero at sa case na to, dahil 1 lang na may nakalagay dito, so i-multiply mo lang to sa 3. So ibig sabihin magkakaroon ka ng 1 times 3, that is 3. Then yung square root of 3 times square root of 3, that is square root of 9. So yung 9, that is perfect square. So pwede natin gawing 3 times 3 na lang. So 9 pa rin yung magiging sagot. So yun yung magiging ginagawa guys. So yung bottom line, kapag may radicals, kailangan mo siya i-solve like this. Pwedeng i-add lang, subtract kapag parehas ng radical. So number 9 natin is 9. Ala, 9 yung guys. Bakit mali? 9 siya Di marunong. Report. Pero 9 yung guys, tama sagot. Ganun yung ginagawa doon. So AI guys, talaga nagkakamali yan. Pero ganun talaga. Pero dapat alam mo yung given or paano siya sinosolve. Next so last number para dito sa quiz 1 to 10. So we have 8x cube minus 27. So ito guys, this is difference of 2 cubes. So kung alam mo paano yung ginagawa, isa yun sa mga factoring. Kasi merong difference of 2 squares, meron GCMF, may trinomials, may perfect square trinomials, mga ganun. So sa case na to, meron tayong 8x cube minus 27. So kung alam mo yung mga perfect cube guys, ito yung mga numbers naman na pag minomultiply mo, na magkakamukha na 3 times, yung sum nila, yung product nila, that is perfect cube. For example, meron tayong 1, tatlong 1 na minultiply, so yung 1 sagot, which is perfect cube, or 2. So tatlong 2, that is 8. So perfect cube yung 8. Kapag perfect square, dalawa lang. So kung meron tayong 3, tatlong 3 na minultiply, that is 27. So big sabihin, kung perfect cube tong 8, perfect cube yung 27, tas naka-minus sila, this is difference of 2 cubes. Kasi yung x natin naka-cube. Ganoon din sa variables. Kung meron kang x times x times x, that is x cube. Kung squared naman, magiging x raised to 6. So perfect cube din to. Anyways, balik tayo dito. So kapag difference of 2 cubes guys, cube root mo lang siya both side, both na terms. So pag kinube root natin to, yung kakalabasan niyan is 2x, then minus yung cube root ng 27, that is 3, diba? Magiging 3. So sa case na to guys, ang may formula kasi to, may pattern, na kapag difference guys, yung other factors na ito puro positive na. Like ito yung format. Like kung meron tayong a minus b, magkakaroon ka ng a squared, then plus ab plus b squared. So big sabihin, ito yung 2x mo, siya yung magsisilbing a, then yung 3 mo, yung magsisilbing b. So magkakaroon tayo dito ng 2x minus 3. Then di ba sabi natin yung 2x siya yung magiging a. So kung meron kang 2x tas in square mo yon, magkakaroon tayo ng 2x times 2x doon, which is 4x squared. Then meron tayong a times b, kasi magkadikit. So yung a natin is 2x times 3. So 2x times 3, that is 6x. So magkakaroon tayo ng 6x. Then meron tayong 3, squared natin yon, that is 9. So ito yung magiging factored form ng difference of 2 cubes natin. So may mga other pa yan guys, like sabi ko nga kanina, sagot plus, ganun siya ginagawa. Perfect to kaya lang mali si Gemini sa number 9. Ayan, 9 yung sagot Anyways,